Balita po ngayon, mga kababayan, ang etong listahan ni Montulfo. Hindi ko alam kung nakita nyo na. Kung nakita nyo na, di okay lang. Wala problema. Kalat na kalat eh. Imposible hindi nyo nakita eh. Imposible talaga. Sobrang kalat niya. Itong listahan ni Montulfo. Ano ba ito? Okay, papakita ko sa inyo, mga kababayan. Ito yun. Yan. Yan. Ito. Yan, si Montulfo. Sabi ni Montulfo, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Ayun. Mga kababayan, bago ho natin po tayo listahan, i-analyze muna natin itong unang sentence. Huwag na yung huling sentence, walang kwenta eh. Ito na lang yung unang sentence. Here is an insider list of people, okay, yan sila, mga tao, that the government is watching. Sa Tagalog, binabantayan, mga kababayan. Ito mga individual na to. Binabantayan na sila ng gobyerno. Bakit? Ang dahilan na nakasulat dito, because they are behind the reported current destabilization. Meron palang destabilization na gaganap pa. Oo, meron palang destabilization na nagaganap. And take note ha, take note, the government is watching. Ibig sabihin, minomonitor na sila ng gobyerno ngayon pa lang. Binabantayan sila ng gobyerno. So, ibig sabihin, this is something na mabigat. Kasi hindi ka naman mo-monitor ng gobyerno kung di mabigat yung ginagawa mo. Di ba? Hindi ka naman mo-monitor ng gobyerno kung wala ka mabigat na ginagawa. But apparently, kaya sila minomonitor kasi nag-o-organize na naman sila ng destabilization plot. So baka nag-o-organize na naman sila ng isang kudeta. Nag-o-organize na naman sila ng isang pang kudeta. So sino-sino sila? Eto. Si Romeo Poquis. Eto mga sundalo to eh. Si Romeo Poquis, Orly De Leon. Si Macanas ba sundalo? PNP yan alam ko eh. Naging CIDG yata yan, si Macanas. O si General Macanas. CIDG yan before eh, nung panahon ni Digong. If I'm not mistaken. I mean, I could be wrong ha, pero yun ang pagkakaalala ko sa kanya. Parang kasama niya yata si Magalong. Or parang siya yung pumalit kay Magalong. I mean, either way. Kasi alam ko si IDG yan, si Macanas. Si Bantag, alam naman natin, ano yan, Bucor. Itong tatlo, syempre, kilala natin yan. Si Colonel Achica, mga kababayan, siya yung recently na tinanggal sa pagiging security ni Sara Duterte. Ayun, siya yun. Siya yung humawak ng confidential funds. Siya yung nagtago ng confidential funds, guys. Si Achica. AFP ba si Macanas? AFP ba siya? Siya nga pala yung the general's point of view, parang gano'n. Yung YouTube. Tama. Siya pala yung Tama. Siya yung general's point of view something. YouTuber. Tapos, etong Colonel Leonardo, hindi ko alam kung ito yung Colonel Leonardo na implicated sa war on drugs. Siya daw yung pinagbuo ng death squad. Sila daw yung pinagbuo ng death squad, si Colonel Leonardo. I'm not sure kung yan yung sinasabi ni Montulfo. Pero yun. Most probably siya yun. Kasi alam ko Colonel Leonardo yun eh. Tapos si Colonel Metran, okay, alam naman natin yung mga yan, kilala na natin yan. Si Dado, okay, yung wala sa wala sa tamang hulog ng pag-iisip. Baliw yan si Dado eh. Di ba? Baliw yan si Dado, mga kababayan. May santik yung mamang yan. Nga, yung si Leonardo nga. Yung sa EJK nga, kasama ni Garma. Jowa ba siya ni Garma? Hindi. Ewan ko, siguro.
Pero naalala niyo yung kwento ni ano, naalala niyo yung kwento dati sa atin ni former Senator Trillanes. Yung sinabi niya na ano, na si Colonel Leonardo daw yung bagman. Oh, siya raw yung nagbabayad sa mga pulis na siya raw yung nag-implement ng reward system sa mga pulis. So, yan si ano Colonel Leonardo. Kaya nga din naisingit ang pangalan ng INC sa war on drugs, 'di ba? Kasi nga dahil nabanggit si Leonardo. Dahil according to the testimony of Garma, kailangan daw iglesia yung bubuo ng death squad. So, yun. Kaya nasabit din ang pangalan ng INC sa usapin ng war on drugs kasi nga because of the allegation na si Leonardo galing daw sa INC. But anyway, tuloy natin. Okay, si Dado, ayan, of course ito yung mga makilala natin pangalan na to, no, yung mga the usual suspects. Oh. Si Topacio, si Attorney Topacio, Attorney Vic Rodriguez, si Mike Defensor, si Chavit Singson, Senator Marcoleta, ito di ko to kilala, si Orlando Olamit. Tapos mga kababayan, ito nga, possible financiers, si VP, si Sara Duterte, Kong Pulong Duterte, at si Chavit Singson. Alam nyo mga kababayan, nabanggit na namin sa inyo to last week eh. If I'm not mistaken, hindi lang naman ako nag-content nito. Pero intel yan na nakarating sa amin, or at least sa akin, finorward sa GC namin to eh. Na ang nag-sponsor talaga ng rally sa 16, 17, 18 si Sara at si Pulong. Sila talaga ang sponsors niyan. Sila talaga ang nagpondo niyan. Oo. So sila yung nag-bankroll and then ang mag-execute lang is yung INC. Yun yung intel na nakarating sa amin. I'm not sure of the veracity of it, how true of it. Yan din ba yung kwento sa ni Dagang Costa? Actually, si Dagang Costa at saka si Puting Kalapate yung nagkwento sa akin yan. Last week pa. Last week pa. So, itong pasabog ni Montulfo, for me, it did not come as a surprise. Hindi na ako nagulat dyan. Kasi, eto na rin kasi yung sinabi sa amin noon, last week. So, ewan ko lang. Pinag-usapan nga namin sa GC to. Totoo to, hindi. Pero, ito yung akin. Yung posibilidad, mga kababayan, na totoo ito, mga nasa 60 to 70%. Siguro magkakaiba lang sa execution on the actual day. Pero yung kwento ng distab, totoo yan, number one. Totoo yan. Pangalawa, yung kwento na ang financiers ay si Pulong at si Sara. According doon sa ibinigay sa akin na intel, totoo yun. And besides, hindi lang naman ako yung binigyan ng intel. Kung mapapansin nyo, marami ring mga pro-admin na content creator na nagsasabi niyan. Oo, ang kwento kasi this is their last push, last hurrah ba? This is their last hurrah to unseat PBBM. Ito na yung nila, huli nila, last hurrah nila before the elections to unseat si presidente. Hindi ko alam kung bakit last hurrah. Hindi ko alam kung bakit ito na yung huli. Baka kasi dahil wala na silang pera, nauubos na yung pera, di ba? Or tututok na sila sa litigation sa kaso ni Digong, hindi natin alam. Pero ang sabi, eto na raw yung huling baraha. Kaya all in to all in. Kaya 3 days. Pansin nyo, haba? 3 days. All in kasi yan. Oo, all in yan. At hindi natin alam kung bakit. Hindi natin alam. Pero ang kwento nga dyan, tayang pato na rin yan. Lahat na yan, all in na yan. So kapag hindi pa to umobra, wala na silang choice kundi maghintay ng election. Yun yung kwento sa akin. Personal na kwento sa akin ng ating puting kalapate tsaka Dagang Costa. Dalawa magkahiwalay na sources. Hindi sila magkakilala si puting kalapate tsaka si Dagang Costa. Hindi sila magkakilala pero isa lang sila ng sinabi sa akin.
So, eto yung ano nila. Eto ngayon yung yung pangalan ni Chavit as financer, yan lang yung bago sa akin. Kasi ang alam ko na nakarating sa akin ayon kay Puting Kalapati sa kay Dagang Costa, si Sara talaga at si Pulong. Yung kay Chavit bago yan. Hindi ko alam kung bakit pumasok yan diyan. Pero bago yan. Baka iba yung source ni Montulfo. 'Di ba? Baka ganun. Pero yan yung sinabi ni Montulfo. Ngayon, how true is this? We don't know. 'Di ba? Hindi natin sigurado. At hindi tayo pwedeng mag-assume. Pero may mga kinakabahan dito. Oo. Merong umiyak agad. Tulad ni Pulong. O react agad nag-react agad si Pulong Duterte. Anong sabi niya? Okay, ito sabi niya. This guy must be really proud of his imagination. It's the only thing working harder than his sense of journalism. Napareact bigla ito si Pulonggo. Si Pulongges. If the so-called list is his version of insider intelligence, then the only thing that needs confirmation is whether he still knows the difference between fact and fiction. Okay. He claims he won't reveal his source kahit pitpitin ng bayag niya. Don't worry, nobody's interested. We're just wondering kung if there's still anything left to smash. Okay. Bakit nagre-react? Kabado ka ba dyan, Pulong? Umaray agad eh. Aray agad si Pulong eh. Oh. This guy made a career out of gossip, packaged as courage, but this time he has gone full fantasy, name-dropping people, inventing plots, and pretending he's part of some spy thriller. Ay, saan yun? Hindi naman, wala namang ibang sinabi ah. Here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported destabilization. Okay. Wala naman masyadong kwento dito ah. Ba't kinakabahan? Ba't kakabado, Pulong? Palibasa kasi nakita mo yung the government is watching. Alam niyo mga kababayan, if anything, dapat nga, etong mga nasa listahan na to, makampante kayo kasi binabantayan kayo ng gobyerno. Grabe, di ba? Special attention ng gobyerno nasa inyo. Hindi nyo alam may execute yung mga plano nyo ng ganong kadali. Di ba? Mas mahihirapan sila ng konti. Oo, dyan sa nangyayari na yan. Dahil babantiyan sila eh.